So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, FRBL muna tayo. At gaya nga nasabi ko sa inyo sa mga past content or past videos natin na babalansehin natin yung sa channel natin, especially ngayong March, no? Kasi more on Motus, more on flip top yung mga ano natin nare-review natin. So kailangan balansehin natin yon. Magre-review rin tayo sa pulo. Actually, maraming request dito sa notebook ko na sa pulo at saka sa FRBL. So, babalansin natin, no? So, kung updated kayo sa channel natin, meron na tayong dalawang ni-review sa pulo. So, marami pa. Hindi lang naman yun yung dalawa. So, marami pang mga request sa pulo. At marami ding request dito sa FRBL. So, ngayon, nakapag-decide ako na baka FRBL muna tayo. So, baka titignan ko kung ilan yung FRBL na request dito. Tapos, isa-isahin natin yun, no? So, tignan natin. Okay, babalansin natin yun. So, ito, Grim versus Prince. Isa to sa mga request ni RJ Isip Manansala. At alam ko siya si Grim. Kasi, alam ko nag-ano pa siya sa akin ito. Kung di ako nagkakamali. Nag-PM siya sa page ko na Judge Jinan. So, mga di pa alam ng page ko. Ayan po yung page ko, Judge Jinan. So yun, tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. Si Prince dito, hindi ko alam kung champion na ba siya ng pulo, 'di ba? Kasi si Prince alam ko champion to ng pulo pero hindi ko alam kung itong time ba na to is champion na siya. So not sure, hindi ko maalala. Kaya ayun, Grim versus Prince. Shoutout RJ Isip Manansala. So reviewin na natin tong request mo. Sana andito ka pa sa channel at maabutan mo at sana mapanood mo to. So let's go. Si Grim, pinili niya mauna. Unang banat para kay Grim, salpukan 5 FRBL. Let's go! Yo! Sunod-sunod yung talo ko. Mula sa Sinzone at sa Motus, pero classic. Bawat pinapakitang battle, baka yanggel mo pa yan. At gamitin laban sa akin. Oo, nakatay nga nung reload, pero ngayon nagbabalik. Baka nakakalimot kayong patay din na namamatay ulit. At speaking of patay, sa mga di nakakaalam, sa Bigo, tinalo po yan ni Cardo. Para sa akin, yun ay malaking insulto. Tinalo ka lang nung nilalagyan ng burat sa ulo. So, hindi tayo makarelate doon kasi hindi natin alam yon. Tapos, yung angulo naman ni Grim dito na tinalo ni Reload. Panood na natin yon sa Motus na review natin yon. Taka na solid na Reload yun, men. Yun. Tinalo ka lang nung nilalagyan ng burat sa ulo. Sinabihan mo pa siyang tamod ni Zenlook. Hanep ang tumal. Ikaw nga tong supot na madalas mangupal. Okay. Kasi diba dinamay mo si Headshot sa laban niya ni GN? Kahit walang kamalay-malay yung tao. Pumili ka ng inaangasan mo, tol. Kaya huwag ka lalabas mamaya. Baka sagasaan ka niya ng motor. Okay nung pronta yan ni Headshot. Biglang lumambot, di nakapalag-aba. Ginawa ang pang-prince, hayop ka, princess lang pala. Magingay para kay princess. Yes! Oo, princess. Sa kanya galing yung info na to. Umanda ka, walang iya. Kaya pagtapos ng laban natin, huwag kang magtaka kung sapakin ka niya bigla. Tiyak na magduruguyan, dadanasin malubha. Pagkasapak nung Edward, makikita niyong pulayang muka. Tapos Edward pulayang muka. So hindi ako masyadong nanonood ng One Championship kasi alam ko si Edward Fulayang former champion siya sa One. If mali ako, enlighten me na lang sa comment section, pero sa pagkakaalam ko si Edward Fulayang is former champion sa One Championship. Hindi kasi ako masyadong nanonood ng One Ang pinapanood ko is UFC. Pero yun, dahil familiar naman yung ano sa akin, yung pangalan sa akin. Yun. sasabihin mo na wala kang kila. Tiyak na magduruguyan, dadanasin malubha. Pagkasapak nung Edward, makikita niyong pulayang muka. Tapos sasabihin mo na wala kang kamatch dito. Yan ang kanyang nilalahad. Pero sa sinasabihan mong sunod-sunuran lang sa triangulo, di ka nakapalag. Wala nga kamatch yung prinsipe dito kasi tangina ka, walang katapat. At talo ka din dapat kay Jesu. Yun ang aking Kawal, prinsipe Kaw, walang katapat. So nilaro niya yung Kaw, walang katapat sa kawal, no? Okay. inabisto, kaya di mo ako napabilit.
ka nakapalag. Wala nga kamatch yung prinsipe dito kasi tangina ka, walang katapat. At talo ka din dapat kay Walang Jesu. katapat. Okay. Yun ang aking nabisto, kaya di mo ako napabilib. Pero nung pakiramdam, karap mo na yung tunay na Kristo na merong rounds na matinik. Sa akin lang nang kumuha ng ideya si brother. Kaya wag mo nga hamakin. Paano ba naman yung mga ginamit mong angle? Sinabi ko na ano laban namin. Kinagat yung panis na, ibang klase katakawan. Piling mo mabangis ka, mahina pa ganyang galawan. Di tatalabi yung karisma pag ako nagpaka-Wilson. O Wilson, binali ko yung rhyme kasi basa ko naisip ng mga tao. Di ko na nilaro yung rap yan sa rap yan kasi gasgas na yan masyado. Kasi ganyan din yan mag-wordplay. Tulad na sabi niya kay Jesu, gawin ko yung panalo. Yeah, I'm gonna rabbit. Rabbit! Sinulit mo yung kabubuan, pambihira, sabi ko nililimit yun. Yung rabbit, pinasok sa akin linya, kaya ka nga nililit yun. Sabi niya sa pulo, itong amoy sibuyas, di nakaka-turn on yun. Grabe katangahan! Pwes itong prince magigisa sa sariling mantika, ngayon ako na nakabanggaan. Panay banggit pa ng sibuyas, ganyan pag mababawang kalaban. Garlic ka na yan. O yung wordplay niya, English kaso sobrang pilit pa. Pagdating sa Tagalog, napaka-basic naman ang binibitaw niya. Tulad ng tama raw, bala raw. Akala mo sa ganyang bagay ako'y maduduwag ha? Ito yung sa akin, kalabaw yung pala sinusuwag ka. Okay. Hoy, damula! Kalabaw. Ito, pero sinusuwag ka. So, kalabaw, tsaka yung akalabaw na, ano ba sa Tagalog nung, ano sa Tagalog yun? Nakalimutan ko na sa Tagalog ng baw. Basta, yun, yung baw, kalabaw, pero sinusuwag ka. Tas, okay, ganda nun. Dito sa round ni Grim, okay yung mga wordplays niya dito, yung mga laro niya sa salita. Nagugustuhan ko yun. Pero pag sa second half na kasi pumalo yung mga yun, yung una kasi yung sa first half medyo medyo matagal pa yung pick up, no? Ang tagal pa ang haba pa ng setup, hindi pa ganoon ka-epektibo. Pero pagdating sa second half, doon naging siksik yung mga bara. So, yun, tignan natin. Laraw! Akala mo sa ganyang bagay ako'y maduduwag ha? Ito yung sa akin, kalabaw yung pala sinusuwag ka! Astig yun. Astig yun. Hoy, damulag! Pati yung siya ni Sinyo yung pinalagpas. Halatado na weak! Gustong maging joker, asa ka bitch! Kaya kita kina-clown kasi ako'y Pennywise kapag nag-hit! Alam ko magla-line mac ka din! Yan ang inaasahan ko. Kaso paano pa yan magiging epektibo kung una ko nang na-expose katangahan mo? Tang ina mo, kalbo! Galing. Galing ni Grim dito para sa akin ang powerful, no. Yung round ni Grim dito compare sa napanood kong Grim sa Motus, mas effective na siya dito, no. Ang ganda ng mga wordplays niya, ang ganda ng setup. Kaso gaya nga ng sabi ko, kaya nga nasabi ko, yung second half niya dun lang pumalo yung mga effective wordplays Kasi yung first half medyo pa yun, matamlay pa yun para sa akin, hindi pa ganoon kalakas yun. Kumbaga wala pa sa momentum. Kumbaga hinahanap pa, para sa akin hinahanap pa ni Grim yung momentum niya doon. Pero yun, pagdating or pagpasok ng second half, andun na yung siksik na lines, andun na yung mga punches, andun na yung mga direkta, andun na yung line marking, andun na yung basta yung second half is solid yun. Ibang klase yung second half dun sa pinakita niya first half. So feeling ko, or mali, sa tingin ko, yung first half, second half ni Grim ayun talaga yung nagdala sa battle na to. So although hindi pa naman nag-split si Prince dito, pero let's see. Pero mabigat yung second half ni Grim, mabigat yun. Kahit ayun na lang yung tignan natin tignan natin kung kayang malagpasan ni Prince yun. Pero buong round kasi yung kailangan maging malakas sa round 1 ni Prince para ma-overcome or matalo yung second half, round 2 ni Grim. So round 1 ni Grim. So ayun, tignan natin kung paano ibabawi, paano iaahon ni Prince yung sarili niya doon, dahil naging punto per punto talaga yung mga atake ni Grim. Direkta yun.
kay Prince. Tignan natin. Magiging epektibo kung una ko nang na-expose katangahan mo. Tangina mo, kalbo! Yo! Natalo daw ako kay Cardo! Ako daw yung nakahon! Tangina mo, alam mo si Cardo yun, immortal yun! Tangina! Pare, di ko yun hinayaan! Paano ko mananalo dun kung bayad yung laban? Tangina mo, Invictus! Gago. Talo ka sana sa isa buhay, gago! Yo! Maraming nagtatanong sa akin kung nag-aalilangan daw ba ako kay Grim. Mamaya natin sagutin. Ikaw ba yung Grim Reaper? Grabe. Ang lawak na talaga ng rap scene, no? Kung saan-saan na umaabot na bayan. Tangina, hip-hop na din si kamatayan. Kung mag-iisip ka ng rap name mo, ayusin mo next time. Ano senyales mo pag susunduin mo na kami? Gang sign? Halika dito! Itutunay na kalayaan! Brit pa! Huwag kang pabibo! Ako nga to si kamatayan! Ganun ba yon? Pues panindigan mo yan, ha? Dahil papakita ko sa kanilang peke ka at puro ka lang kayabangan dahil di ko nabubuhayin tong umaastang kamatayan, ano? Game! Game! Grim! Pero walang dalang sandata? Eh di wala tong tira, awit! Paano ka naging si kamatayan kung wala ka? Haritang ina! Kaya anong gagawin mo dito? Para sunduin ako kuno? Ululahawak ko ang oras ko, mapapahiya ka lang sa mga bisita. Pagtapos ng laban natin, si Grim Reaper ka na talaga kasi wala kang mukhang maipapakita. Puro, ang galing ko talaga. Wow! Self! Compliment! Sarap mong comboin, tas torturein, hawak sa iyong ulo. Sabay tanong, ikaw ba yung puro papuri sa sarili? At doon ka na natili, sabay hatak pababa, isubo mo sarili mong tite. Sinasabi ko sa'yo, Chong, kawawa ka sa akin, boy. Didikdikin yung muka. Parang buwelo sa Jack and Boy, kulata ka sa akin, hoy. Talagang shit happens. Pag nangingisay-ngisay ka na, sabay tanong ng Grim, what's poppin'? Pag namamagana yung muka, panggigigilan kita by squeezing your fluffy cheeks. Ang cute mo talaga. Kaya kukuha ako cellphone sabay pic. Medyo naawa na nga ako. Kasi Grim is getting weak. Then I'll put a cut all over your wrist na parang FRBL ticks, ano? Mr. Grim Reaper, kaya pa? Kasalanan yan ng pangalan mong tangan-tangan. Oo, pinapahirapan kita ng walang kamatayan, di ka para katakutan. Tapos nang sisindak pa to, sino ka ba para kilabutan ako? Di ako natatakot sa kamatayan, ulul ako pa mismo susundo sa'yo. Kasi pinilit lang ako ni Kuya Rayan kahit lumaban. Kahit ayoko. Pero pumayag ako bilang respeto. Sabi ko, G, basta ayoko nung whack name, real shit ka walang gana. Tapos tatapat ako kay RJ Isip Manansala. Hanep trippings pang abala. Pagkatapos ko sa kakutis ni Alden switches to taong grasa. RJ Isip Manansala. AIM, yung MCing mahangin na bay, palaging sablay. Ikaw nga si AIM pero di ka artist in mind. AIM. AIM, sa Tagalog ay pagtutok. Oh, baka sabihin, gasgas na angle. Sa pool ka pa din par kahit nagamit na nung JN. Simulaan mo na magdasal kapag ako yung nag-amen. Kaya, tutok mula sa malayo. Yeah! Tutok mula sa malayo. Pasensya na, trabaho lang. But still, I know my worth. Motus represent, kaya on-site, bang! That's the scope of my work, ano? Kaya kung nagtatanong kayo kung nag-aalinlangan daw ba ako kay Grim, pangalan mo na mismo ang sagot, Mr. RJ Isip Manansala. Dahil di ako magdadalawang isip, patayin tong si RJ kahit ako pa manansala. Kaya, okay. rounds mo na. Di ako mag-e-ender sa promise. Quality check. Ba't ako magpo 4 bars tanga? Ito, das ka na. Ikaw si kamatayan, pero ako yung magsasabi sa yung oras mo na. Bano! Oras mo na, lumayo na. Lumayo na. Okay. Unahin natin yung pinakauna talaga. So, syempre, yung angulo ni Prince kay Grim about sa Grim Reaper, kamatayan. Para sa akin, ang haba nung naging, ano niya doon, naging stretch, no? Sobrang na stretch yun. Parang first half, tapos na yung first half or tapos na yung kalahati.
ng round 1 ni Prince, andun pa rin siya sa angulo na kamatayan. So nag-switch lang yung angulo niya dun sa second half, kaso na-stretch din yon yung about dun sa pangalan ni Grim na RJ Isip Manansala. Pero ang ganda ng laro niya dun, dun sa AIM, pag ako'y nag-amen, lupit nun. Pero yun napansin ko dalawang angulo lang yung dalawang angulo lang yung ginamit or nagamit ni Prince dito laban kay Grim sa round 1. Sa round 1 pa lang naman to, may dalawang rounds pa naman, pero para sa akin hindi rin naging ganun ka-epektibo si Prince doon. Maganda yung laro niya sa AIM, RJ Isip Manansala, maganda yung laro niya sa kamatayan, pero hindi siya ganun kabigat, no? Effective siya, pero hindi siya ganun kabigat kasi syempre medyo yun nga, napahaba kasi yung yung gamit ni Prince dun sa angulo na yun. Unlike kay Grim na sabi ko nga yung second half ni Grim, ayun talaga yung pinaka naging edge niya kasi andun yung mga siksik na bara, andun yung mga siksik na punto, andun yung siksik na mga word plays, 'di ba? Nagustuhan ko yung timpla, nagustuhan ko yung execution ni Grim dun sa second half ng round 1 niya. Kaya para sa akin, yun yung mabigat doon. Yung first half ni Grim medyo hindi pa ganoon ka-epektibo, hindi pa ganoon kalakas yun. Yung second half talaga yung pinaka nagdala. Then yung round 1 ni Prince, sabi ko nga, ang napansin ko dalawang angulo lang ginamit niya. Grim, yung kamatayan, tapos yung RJ Isip Manansala, yun lang Tapos hindi pa ganun kasolido yun, hindi pa ganun ka-impactful yun. Yun lang siguro yung napansin ko. Tignan natin sa rounds 2 entry ni Prince kung makakabawi siya, pero yung round 1 ibibigay ko yun kay Grim sa score na 9-8. 9-8 Grim. Sa yung oras mo na. Bano! Oras mo na, lumayo na. Tanginan to, parang may kaaway, no? Putang ina mo, yung laway mo! Game, round 2. Yay! Bukang bibig daw to sa GC ng dahagda. Kasi iba daw yung talas at talim. Tinalo ka nga nung Mistang nagkasakit. Paano pa kaya dito sa Grim na magaling? Baka sabihin mo, dikdikan yung laban nyo. Tas binabasahan lang ako ng mga nakakaharap ko tulad ng ginawa ni Si. Baka yan pa ang iyong iparating. Pero paalala ko lang, nagbasa ka din sa laban nyo ni Mista, kaya sa bagay na yan, di mo ko pwedeng sitahin. Tapos yung angulo niya doon, umikot lang sa Moro Beach. Pero takot ka naman kapag nagkaumpugan. Kasi panay itong Moro-Moro, alatang sanay sa takbuhan. Tapos lasing na daw siya sa gantong laro. Yung bituka niya halang. Kaya pala nung nag-battle na kayo, ikaw yung umuwi na pagapang. Pinagmalaki niya pa doon na mayaman daw yung pamilya niya at mataas daw yung pinag-aralan. Nakakasawa ka man! Bumabagyo na daw ng pera sa kanila, di ka naman naaambunan. Todo yabang ka sa magulang mo, di mo alam, inampun ka lang! Kasi di mo ba napapansin, Timawa, na limitado yung kilos mo't galaw? Ikaw yung perpektong halimbawang pinanganak sa tain ng kalabaw! Pero magpasalamat ka pa rin, kasi napulot ka nila. Dahil kung hindi, isa ka na lamang peste tanga. Akala niya tatamis na yung mapait niyang kapalaran, gago letchi ka ba? Di porke napulot ka sa tae, masasabing swerte ka na. Pero swerte ka nga, kasi palamunin ka lang sa inyo. Di nagtatrabaho kaya walang maibigay. Grabe ka na to. Iba daw kasi yung type niya. Kaya yung mensahe doon, nahuli ko na po. Kaya pala walang ma-donate kasi hindi mo kadugo. Kaya pala lakas na itong magdamay, tulad ng ginawa sa asawa ni JN. Tinawag mo pokpok yung asawa niya. Abatang ina. Yang ang jowa mo di makabasag pinggan, basag na sa iba. Kasi di ba sa bar mo yun nakilala, katawan kanyang ginawan puhunan. Di naman sa nangihate tol. Kaya paano mo didepensahan? Katayuan yan kung sanay yan tinitable. Yung utong ng asawa ni JN parang daan sa Bulacan kasi bitak-bitak. Tanginang to, bugok! Yung suso nga ng jowa mo parang Pampanga. Kasi nga lubog! Walang suso ang puta. Diba? Yung gawain mo, nagamit din laban sa'yo, kaya di ka nakaka-impress, bro. Minsan kasi wala na sa lugar yung ina-address mo. Okay.
Pero, so ganun address mo. Okay. Yung relasyon daw nila dumaan sa proseso. Niligawan niya ng mahabang panahon. Di mo yan pwedeng i-deny, tanga. Kaya ako'y nagtataka. Sa dali na nga niyang makuha, puta pinaghintay ka pa. Tapos sa Facebook, todo flex pa yan. Yung jowa mo naman para naka-faded na badang. Huwag mo na yan ni Mama Idea kung pangit yung story niyan. Pangit yung story niyan. Huwag mo na yan ni Mama Idea kung pangit yung story niyan. Ano? Ngayon ako nakatapat mo, matasabi mo na lang talaga, Lasma. Sige, makipag-angasan. Yung pinasok mo parang dodong sahi pa. Di mo na magagawa pang labasan. Sa palalait mo, ako yung karamang bumalik yung sakit. Habang buhay mo ng bitbit, sige umiyak ka dyan, kuneho. Kaya paano pa kayo mag-iisang dibdib kung sa labang to biyak kayo pareho. Okay. Okay. So, round 2 ni Grim. Nawala yung nawala yung akala ko ma-maintain ni Grim yung round 1 performance niya, pero pagdating sa round 2 nawala andun pa rin yung performance, andun pa rin yung pagiging agresibo, pero ang daming nawala, yung word plays, yung punto, tas sa mga angulo. Sa round 1 kasi ang dami niyang angulo na ginamit, ang dami niyang references na ginamit. Pagdating sa round 2 iilan na lang yon, so hindi naging balanse, kung i-compare ko yung round 1 and 2 ni Grim. Sabi ko nga sa inyo, enough yung round 2 ni Grim para iskoran ko ng 9 points yun, pero dito sa buong round 2 ni Grim lumaylay lumaylay siya dito in terms of punches, word plays. Yung performance, no doubt andun pa rin, pero ang dami talagang nawala dito. So akala ko ma-maintain ni Grim, or akala ko mas magiging malakas pa yung round 2 ni Grim kumpara dun sa round 1 niya. Yun yung in-expect ko, pero bumaba or nag-decline talaga yung enerhiya. So yun, tignan natin. Pero laban pa rin naman to. Kung ma-maintain ni Prince yung katulad ng round 1 niya, possible tumabla pa. Pero kung mahihigitan ni Prince yung performance sa round 1, sa kanya to. So, let's go. Yo! Tangina! Masyado kang dukha! Nandadamay ka na lang, yung pa yung iyong kamukha! Putang ina! Hindi mo to masasagip, men! Tangina, ano aking sasabihin? Dinadamay mo pa yung jowa ko! Oh shit ka! Ikaw nga inaaya mo si Tikas Queen kahit offbeat ka! Tangina mo! Tangina, masyadong low na. Pag nakikita mo si Epithetikus naka baby bra, napapamone ka. Bobo mo mang asar. Nakilala ko yung jowa ko sa club, ganun pag may bar. Tangina mo! Lazy par. Tanginang rebat yan. Kurutin ko yung nunal mo Pero speaking of nunal, bitter ka kay Razik kasi mas malaki yung nunal niya sa pisngi. Pwes putang ina mole! Takaw sa nunal Buraot yarn. Gulatin mo yung mundo, Grim. Aminin mong kulangot yan. Kaya pala pag nagja-judge to sa laban, laging nakaganto. Halata ako pag gano'n nakikinig siya ng mga nagbabagang kataga tas papahid sa pantalon. Tangina mo Tangina mo kadire. Pero wag kayo, kasi siya daw yung bubuyog ng Pampanga. Tanginan to, wannabe. Tinapat ako sa bubuyog. Sheesh, mahina. Pues sabog tong black and yellow, Wiz Khalifa. Anong gagawin mo? Okay. Mangangagat. Pues di uubra yung weak play. Porkit hiningi ko big fish, binigyan mo ko na ng stingray. Ano ba to? Rapper 24/7, broke to malamang. Feeling big fish tong buhay alamang, utak malaman. Di kagaya mo na tamad, random lang ipapasok yung word na nako, tas ira-rhyme niya sa sayo, tas yung ako, itutugma niya sa bro. Bro! Wow, hubog ang tibay. Bro! Gano'n ka ba magsunog ng kilay? Huwag mo predict, putang ina mo. Creative, di ba? Tanga ka kasi.
Yung sakit mo sa tugma, wala nang lunas pa. Bawi ka na lang bro, may bukas pa. At saka diba, idol mo si Dave Denver? Kaya ginagaya mo yung mga wordplay niya, bakit? Sa tingin mo ako'y mabubuwag pa dyan, Grim? Habang nagtatapang-tapangan ka sa harap mo, yung idol mo naduduwag sa akin rin. Umatras yung champion nung pinagtapat kami ni Vincent. Pagkamatay niya sana, labis par. Kaya inalay na lang yung fan, parang Astroworld ni Travis Scott. O bakit, Brad? Tangina. O bakit, Brad? O bakit, Brad? Graduated ka lang, ang yabang-yabang mo na. E bobo naman to sapagkat at its finest pagkanub. Habang ako yung kaklase mong sound trip si Travis Scott. Cause I'm the highest in the room. Tapos di ba lagi kang may linyang pogi ka? Aanhin mo yung muka kung jologs tumugma. Pogi mo no? Mukha kang may ipon na pog sa bulsa. Gago. Kaya pala, freestyle! Eto, freestyle lang naman. Ginanong niya yung bulsa, halatang walang laman. Tangina, sino walang pera? Hampasin kita ng 700,032 centavos eh. Yo! Saan na nga ba ako? Pogi daw siya! Kaya pala, alam ko marami kang chicks. Kahit hindi mo sabihin. Lalapit yan sa babae, tas papakita niya yung sungki niya ng ngipin. Tangina nung ngipin mo sa baba, nagmumulti, no? Kaya pala nagkakaubusan ng ulam. Nakita kita doon kanina. Ebidensya! Sabit-sabit pa sa ngipin mo yung longganisa. Kaya pala nakasabay ko tong kumain. Puro kanin yung styro. Naawa naman ako, kaya inoffer ko yung longganisa ko. Sabi ko, sa'yo na lang yung longganisa ko, okay lang ka ako kahit maubusan pa ako. Kaso bigla siyang sumagot, Detol, okay lang, may ulam pa ako. Tangina mo, kadire! Tangina mo, kadire! Yung hininga mo amoy bullshit. Galit ka sa toothpick. Pero yoko nang pilitin, baka di makasabay. Estado natin, parang sungki mo ng ipin, di tayo magkapantay. Ayos yun. Pero tangina, body bag yung sinabi mo kay Sehi Sabi nyo, sa akin wala kang masasabi, anong masisehi mo? Tangina mo, lupit gago. Winordplay nyo mo yung anong masisay mo sa anong masisehi mo. Sehi mo! Hanggat maaga pa, magbigte ka na bata. Balita ko yung mga taga Pampanga daw hirap sa H Parang di naman yata. Kasi halatang halata na wala kang halaga. Kabilang ka lang sa aking hakbang, di ka magiging hadlang. Habang buhay ang paslupa, yun ang patunay. Ako ang haharap sa nagahamon na nagahanap ng hukay. Puro H ba? Sa iyo ay bumulabog. Sa dami ng H na pinatong, nakarating na sa tugatog. Wagdanan. Wagdanan, kailangan ko pang bumaba. Para lang matahin ka. And just to be fair with you, kailangan ko pa mag-step down just to stare at you. Kaya, tumingin ka ng diretsyo. Galing. Ituring mo akong leader mo, ituturo kita kung saan ka ba patungo. Sa dami ng aking sinibak, patunay lang yan na ibang klase ako mamuno. Kaya yan, rounds mo na. Maraming salamat kung kayo ay napa-airlibs ko. At tanong ko naman sa'yo, Grim! Anong masisehi mo? Okay. Round 2, bibigay ko yun kay Prince. Sa kanya yun, malinaw yun. Mas epektibo. Mas pasok yung mga bara. Mas direkta yung mga bara. Yung mga angulo. Ayun, kalat na yung angulo ni Prince dito. Hindi katulad ng round 1 na umikot lang talaga sa dalawang angulo. Sa ano ko lang sa tingin ko or sa pagkakaintindi ko ng mga bara ni Prince sa round 1, para sa akin ang pinaka nagmatter doon yung dalawang angulo nagpaggamit niya. So medyo nakulangan talaga ako sa round 1 ni Prince, kaya bibigay ko yung round 1 kay Grim, kasi yung solid yung round 1 talaga ni Grim, yung yung second half. Yun talaga yun, enough talaga yun para makuha niya yung round 1. Pagdating sa round 2, nag-decline talaga yung nawala talaga yung effectivity ni Grim, nawala yung wordplays, nawala yung mga haymakers, nawala yung mga punchline. Yung performance andon, pero ang daming nawala 'di ba? Sa elements ng battle rap, nawala yung doon, yung pinaka-importanting pyesa
no? So ayun, pagdating sa round 2 ni Prince, ayun naman, doon naman umangat si Prince. Angles, ang dami na niyang angles dito. Rebuttals, pasok yung rebuttals. Yung mga line marking, 'di ba? Pasok din 'yon. Mga word plays, pasok din 'yan para sa akin. Kaya di hamak na mas okay, mas maganda yung round 2 ni Prince kaysa sa round 2 ni Grimm. So, kung i-compare naman natin yung round 1 ni Grimm sa round 2 ni Prince, feel ko tayo yun. So, tabla yung rounds 1 and 2 para sa akin. Pareha silang may 17 points kasi 9-8 tapos 8-9. 9-8 in favor of Grimm, 8-9 in favor of Prince. So, 17 points apiece, deciding yung round 3. Let's see kung sino yung mananalo sa battle na to. Let's go! Agos kayo, kukin ng ina. Tangina mo. Haba ng rounds mo. Sinusulit niyan. Di na gaya yung pag-overtime ni Rap yan. Baka mag-champion ka yan. May sabit-sabit pa daw. Yun ay kasanungalingan po. Di ako kumain kanina kasi ikaw yung kakainin ko. Tanginang... Tanginang bareng pang lowest. Binanggit pa si Epiteticos. Tanginang mo magsiselos si Dopes. Ano? Yung araw pare, di mo na masisilayan. Nagbanggit pa ng bros kasi makikilayan. Nakaribat lang yun. Round 3 game! Sabi niya sa Motus, nakachamba lang sa akin yung etang Lorca. Tapos itatapat nyo sa huwek sang lines. Kung naghahanap ka ng udyat ng kamatayan, it's a sign. Yung it's a sign, ginawa mong it's a sign. Pinilit mo pa rin kahit alam mong tiyak ma. Meron na nga sign doon, di pa rin to nagtanda. Di ka ba nahihiya? Kanya letrahan dito dinadala mo ha. Yung I tsaka A, bawel na nga yun, tas ginagawa mo pa. Bawel, okay. Bawel na nga. May problema ka ba sa I? King inang to parang gago. Nung narinig yun ni Sight, napasabi ng tang ina labo. At kung si M-Sight, may share na taga let's go para manalo. Ito naman may jabong taga let's go na parang gago. Kasi pansin nyo ba? Kapag battle niya, si Jabo lagi niyang nasa likod. Kapag may laban yung isa, nagbibigayan ng sulat, ang sarap niyong yung tog. Anong sa tingin nyo mag-work yung ganyang bagay at makakasabay itong indot? Nagpatulong na nga sa job, di pa rin na-apply yung suntok. Pero siya daw yung ghostwriter ni Jabo. Pwes siya lagay mo alanganin. Kasi kung di mo yan sinulatan sa ngayon, may chance kang manalo sa akin. Ikaw naman, Jabo. Para mapunan yung gutom mo sa battle rap, pinapasubo mo to ng maliit na alaga, teka. Ito naman Prince, parang bitch dun sa naiya yung kalagayan niya repa. Dahil makukulong sa aking bars itong lumulunok ng pera. Punyeta, punta muna tayo sa itsura ni Repa. Alam nyo bang kamukha nito si Buzz Lightyear? Gago. Yung taba ng pisngi, pati yung haba ng baba niya. Toy Story. Sa pwedeng maging kamukha, tangina mo, cartoons pa. Kaya naman pala yung Disney Prince, pangkaululan. Kaya madalas ka boy na pinagtatawanan. Kaya nga toy, aking pinaglalaruan. Kasi tangina mga linyahan mo. Kalaban mo, sintado, kaya sa akin kaaalatin. Porque may asin sa sintado, aalatin na agad. Nasaan yung meaning ng tado? Tarantado! Kung san-san ka napapadpad at alam niyo na siguro kung ba't ko to nilantad na wala yung tado kasi tong bus nyo nilaglag. Putang ina. Ayun, ganun ang inaantay kong linya dito sa battle na to at unang pumalo yun kay Grimm. Fuck. So may tangina, mabigat yun, men. So may hirapan si Prince dito dahil ang lakas ng hatak nun. Ang galing. Nag-umpisa siya dun sa kamukha nito si Buzz Lightyear sa Toy Story. Tapos ayun, ang ganda nung pasok niya ang ganda ng execution niya, ang ganda ng setup. Tapos biglang asintado, tapos aalatin, tado, yung si Tado na ano, kilala niyo naman siguro yun, yung komedyante ba yun or artista na namatay dahil nahulog yung bus. Ganda nun. Tangin, ang ganda nung laro ni Grimm dun, men. Solid yun, Grimm. Ayun yung inaantay ko kanina pa. At
tangin na. Mabigat yun. Muntik na ako mapasabi na muntik na ako mapasabi ng tapos na yung battle sa linya na yon, pero syempre props, respeto pa rin kay Prince. Abangan natin, tignan natin yung bawi niya, pero muntik na yon. Isa pang ganun kalakas na linya, sige, kanya na yon, pero tignan natin Kaya sa akin, kaalatin. Porque may asin sa asintado, alatin na agad. Nasaan yung meaning ng tado? Tarantado! Kung san-san ka napapadpad, at alam niyo na siguro kung ba't ko to nilantad na wala yung tado kasi tong bas nyo nilaglag. Ang ganda nun. Sobrang ganda nun. At speaking of nilaglag, last battle mo na daw to, sabi ni Kuya Reyan. Kasi aksayado ka daw sa pagkain niya ng kanyang inuutos. Paano ba naman pag may event, 5 styro kinukuha, tas di niya inuubos? Tas pag ganun, pinamimigay niya. Tanginang to bida-bida. Huwag mong igaya sa'yo yung mga tao dito na kumakain ng tira-tira. Kasi minsan na akong tumulong sa FRBL. Para yung itlog at longganisa ay mabalot. Kahit nakakapagod na nga halos. Tapos sinasayang mo lang yung kaning, yung ugali mo busabos. Pero nakakatawang payat pa yung nagsasabi na, kumain ka ng maayos! Okay. At last, 5 araw lang kita pinagandaan. Kasi ganun ka-basic na ko. Kaya sa liga, dapat matanggal na to. Pag tinalo ka ng 5 days prep, malaking sampal yun sa'yo. Ganun lang, kago, haba ng rounds mo, 10 minutes, ayop ka. Ulul! Tangina mo! So, ayun, ang lakas nung... Ang ganda nung bawi ni Grim dito sa... Kung i-compare natin yung round 2 niya dito sa round 3, sobrang laki ng gap, no? Kung yung round 2 binigyan ko ng 7, etong round 3, tignan natin kung anong score yung ibibigay ko after ng round 3 ni Grim, round 3 ni Prince. Pero tangina, napaka-solid ng ginawa ni Grim dito sa round 3 from start to finish. Hindi nawala yung no? Hindi humina, hindi nag-decline, paangat yung naging performance niya. Nag-umpisa siya ng malakas, tinapos niya ng mas malakas. Mas naging epektibo yung mga punches, yung mga wordplays, yung setup, yung references. Andito sa round 3, ito yung inaantay ko. Ganda nung bawi niya from round 2 to 3. Actually, para sa akin, mas malakas pa nga yung round 3 niya compared dun sa round 1 niya. So, ganun. Ang ganda nung bawi ni Grim dito. Sobrang lakas nun, lalo na yung ang pinaka nag-angat sa round 3 niya, yung Buzz Lightyear, Tado, Asintado, aalatin. Ang inang ganda ng setup na doon. Kaya, props sa round 3 ni Grim, solid yun, pero pakinggan muna natin si Prince dito. Masyado kang bay. Alam mong mahaba yung oras ko. Congrats, alam mo kung paano ka mamamatay. Tanginan to. Tanginang hangin mo parang ihip lang. Oo, yung nag-reference ka ng cartoons kasi pagka panalo mo katang-isip lang. Tanginan to. Hayop ka. Tol, ribat ka na. Para kang gumagawa ng Vespa. Magkatabi kaming dalawa, para ka nagpo-protesta. Ang inan to, hear me out. Okay? Lagi mong sinasabi na 6 na oras kang bumabiyahe kasi mula Pampanga pa yan. Si Kiluwa, tawa ng tao eh. Wow, 6 hours kang bumabiyahe. Ang galing mo naman. Mahiya ka kay Val. Third din ng Motus. Nag-aeroplano sila, tas ikaw puro angal-angal dyan. Si Triple Fred nga, galing pang Visayas, pumunta dito sa venue, nakahabal-habal lang. Yung Bulacan at Pampanga, magkalapit lang. 3 hours lang pinakamatagal na biyahe, tanga, tumigil ka. Pwede rin 6 na oras kapag commuter ka. Pero hindi naman ako mayaman. Pero kumpara sa katulad mong panggap, huwag ka nang umabiso. Ako yung taong keep the change habang ikaw yung di makakauwi pag nalaglagan ng piso. OA ka sa oras, alam yan ng iilan. Ako ay napagrabe. Di ka na nga marunong magbilang, nangungutang ka pa sa Zinzo ng pamasahe. Real talk. Di ba kinukwento mo pa sa mga tropa mong di ka nagbabayad sa jeep? Aba, proud to be. Di ka na nga marunong magbilang, nagawa mo pang mag 1, 2, 3, tang ina mo. Magkalapit, pares lang tayong taga Central Luzon, pre.
Pares lang tayong taga Central Luzon, pre, alam ko yun. Para sa kultura hanggang dulo. Pares lang tayong taga Norte, pero pinagkaiba, bitbit ko iyong ulo. Kaya, Pampanga versus Bulacan, di na kailangan ng salita, tanggapin ng maluwag. Na mas malakas yung taga Bohol, sabihin ng manuwag. Kaya, pero no shit bilib ako sa kanta mo. Nangihiram pa nga ako sa tropa ko pag may bagong release to. Sinasabi ko, tol, peram cellphone, si Grim may bagong kanta. Title, Solik Tol. Nung pinakinggan ko yung kanta mo, yung cellphone, sinolik ko. Tangina kasi ng lyrics mo doon. Salamat sa gasolina, ayoko na gumarahe. Tanging mission ko lang ay umabante pa sa biyahe. Makikita nyo sa arawan, sanay to sa kalye. Di naman sa pagiging harsh tanga. Naging tricycle driver ka lang, bumabars ka na! Tagahatid ng estudyante! Sa ganyang hassle, sa tingin mo, napaelibs ako? Sundo na, tinawag mo sa sarili mo, simula na may nagpa-service sa'yo. Tanga! Pero may grupo yan dati. Anak ni Soliman. Anak ng Solida. Grimlock pa pangalan mo noon nung ikay nagsimula. Tinanggap si tanga, kaso puro draw resulta ng mga laban mo, kaya tinabla ka nila. At feeling close pa tong kabalin. Sa Facebook, puro comment ng, congrats ya. Ya, sa'yo ako dun. Ya, galing mo. Apo, ya. Yung yaya mo, sukdulan. Isa pang yaya mo, yayayain kita ng suntukan, ano? Ano? Ipakita mo labas na... Ipakita mo tapang ng kabalin. Malay mo yung the best yung. Tapos i-video natin, title ng vlog, Kabalentong. Kasi plastic to, pagkaharap yung mga MC, kunwari mabait. Pero pag nakatalikod, sisiraan na. Artist ka na yan. Kaya anong Grimlock, baka Ziplock, tutol plastic ka naman. Pistado! Patay na tong bano. Hoy kupal, say goodbye. Tuluyan na magiging paro-paro. Etong social butterfly. Pero mayabang yan kasi pang 10 laban niya na daw to ngayong taon. Huwag kang magreklamo, sinusulit ko, last na nga, di ba? Tanginan to eh. Pang 10 laban niya na daw ngayong taon. Ang galing mo pala kung ganon. Tangina mo, di ako bibilib sa'yo kahit madalas ka magpuyat. Di ka magaling, masipag ka lang magsulat. Kakatalo mo lang sa Motus. Kay Rayload, di ka na-advantage at mabubulok ka dyan. Kung nabitin ka sa Rayload, ito puputok na lang. Blow! Di ako mabas sa oras, tol. Alam mo yung pinag-usapan tayo, putang ina mo. Yun na yung huling bala. Literal na nagawang kita ng butas. May iwan na muna kita. May semis pa kasi ako bukas. Tayo! Mabigay para sa laban na yun! May semis pa bukas. So, yun ata yung tinutukoy niya sa ano. Yung, di ko alam kung yung semis ba na yun is sa pulo. Di ko alam. Pero, ito, overall na lang, mas naging effective para sa akin si sobrang lakas ng Grim sa round 3. At perhaps sa round 3 ni Prince, pero hindi siya naging ganun ka-epektibo para sa akin. Tapos ang dami niya pang may mga flaws diba? Humihinto siya And para sa akin, ang take ko doon is nawawala siya ng konti. Pero hindi naman totally choke yun. Nawawala lang siya. Parang napuputo lang yung momentum. Yung mga wordplays, pasok yun para sa akin. Yung sa bull, sabihin man o wag, or parang ganun. So yun, ang ganda nun. Pero syempre, solid talaga yung round 3 ni Grim. Lalo na yung panapos niya. Although hindi niya totally panapos, pero dun sa wordplay niya na asintado, tapos Buzz Lightyear, Tado, yun, yung scheme na yun, doon pa lang tinapos na ni Grim diba? Pero yun, perfect 10 yun para sa akin kay Grim. Tapos yung round 3 ni Prince, medyo nag-decline yun from round 2 performance niya. Akala ko mame-maintain ni Prince yung round 2 na performance niya pero pagdating sa round 3, hindi niya na reciprocate yun or hindi niya na duplicate yun. 1 and 3 para sa akin same yun para kay Prince, pero yun, strongest round niya yung round 2, 1 and 3 same. Kaya yun, score 16-25, 25 points para kay Prince all 3 rounds. Si Grim naman 27, meron siyang 27. Tama ba? Tama, 27. So yun, 10 perfect na nang ibibigay ko kay
kay Grim sa round 3. So 9, 8, tapos 10, 27 yon. Tapos kay Prince, 8, 9, plus 8, 25. So yun. Shoutout kay RJ Isip Manansala, kay Grim, shoutout. And congrats man, congrats. Solid yung round 3 mo. Strongest round yun sa battle na to. So, ayun lang. Yun lang naman yung masasabi ko sa battle na to. So, judges tayo. Yo! Bloodware at Battle League ang laban! Prince versus Grim! Magaya, isa pang best para sa laban na iyon! Pero maraming salamat palagi sa 639 clothing ad shot nyo. Pero ang boto ng Urado, 2-1 para kay Grim! So, 2-1. Dikit pa rin naman. So, 2-1. Judges tayo. Judges. Yo, maraming salamat sa Parbil. Shoutout nga pala kay LB na pinakapangit sa buong mundo. Kay Kida, kay Soup, kay Kendo, kay Dave Denver, kay Riljan, kay Kuya Say, kay Precious, kay Ivan, JB, kay Angelica, kay Kuya Brian at Ate Rhea sa pagsuporta sa akin palagi, pati kay Tito Lucy, pati sa pamilya ko. Yan lang. Yo, Blizzard, binoto ko si Grim. Round 1, mas maraming punches na lumanding kay Grim. Although siya yung nauna, pero hinahanapan ko kasi ng magandang angle si Prince. Pero sa dulo-dulo na siya nangangapay. Tapos parang sa overtime niya na nahugot yung mga magagandang linya. So, kinat ko na kasi yun. Si Grim, bilang fairness, yung binigay na oras, yun lang ang inano ko. So maganda yung naging naipakita niya nung round 1. Round 2, doon na bumawi si Prince. Yes. Sa mga rebat niya, yung, lalo na yung club tsaka bar. Talagang tumatak para sa akin yun. Tapos sa round 3, yun, Grim na talaga. Naging final decision na para sa akin yun. Kasi si Prince, although may mga magaganda siyang line, pero parang hindi niya na nahihigitan yung mga linyang naibigay ni Grim. So, 1, Grim, 2, Prince, round 3, Grim. So, Grim. Yun, so pares kami ng vote ni Blizzard na 1 and 3, Grim, tapos 2, Prince. Diba? So, yun. Hello, Johns. Binoto ko si Grim. Round 1, in character sila parehas. Parang nagpakilala sila dun sa style na gagamitin nila. Tapos round 2, para sa akin, punches, quality ng punches kay Grim. Mas nangibabaw, tapos well-rounded. Parang naging late game naman yung kay Prince. Tapos round 3, ayun, ganun pa rin. Quality punchline, tsaka yung sunod-sunod yung punches na may... Ayun, basta nangibabaw siya sa round 3. Kaya 2 and 3 kay Grim, round 1 tabla. Kaya... Okay. Si Hipos Mortem, pinoto ko si Prince. Props kay Grim, pero sa round 1 tsaka sa round 2 kay Prince ako doon. Sa round 3 kay Grim ako doon. Okay, so ayun lang. Si Blizzard yung naging kaparehas ko na vote sa battle na to. So ayun lang, wala na tayong masyadong sasabihin pa dito. Ganda ng battle, tangina tumatak sa akin yung round 3 ni Grim. Lakas nun, lakas talaga nun. So yun, shoutout ulit kay RJ Isip Manansala. So sana mapanood mo at sana nagustuhan mo yung review ko sa battle na to. Kita-kits tayo sa next na review mga humag. Peace out.